Umaasa ang Russia sa mga armadong tren, isang relikya ng nakaraan bilang estratehiya sa kanilang pananakop. Mga bakal na halimaw na dapat nasa isang ikalawang digmaang pandaigdig museo ay nagdadala na ngayon ng mga tropa, tangke at bala sa mga harapan ng Ukraine. Umaasa si Putin sa mga ito para mapanatili ang kanyang makinarya sa digmaan. Pero ginawang abulang ng Ukraine ang isa sa mga dambuhalang iyon, pinahina ang lohistika ng Russia at nagpadala ng malinaw na mensahe. Ang tinatawag ninyong hindi mapipigilang mga halimaw, kaya naming pigilan. Simula pa lang yan. Ang susunod na plano ng Ukraine ay maaaring tuluyang magpasira sa kampanya ng digmaan ng Russia. Pero bago tayo tumuloy, bakit ginagamit pa ng Russia ang mga armadong tren ngayong 2025? Sa panahon ngayon, parang luma na ang konsepto ng paggamit ng mga armadong tren. Mas mainam na iwan na lang yan sa Soviet era, lalo't may mga truck, air transport, at iba pang option na ngayon. Tama ka kung titingin ka sa isang kanluraning militar. Kahit ginagamit ng United States militar ang mga tren para maghatid ng kagamitan, hindi nila ito ipinapadala sa mga aktibong sona ng digmaan o umaasa rito para panatilihing gumagana ang kanilang militar. Iba ang Rusya, palagi namang ganoon. Ayon sa isang artikulo ng United 24 Media noong Hunyo 29 ni Ivan Komenko, muling ginamit ng Rusya ang mga lumang plataporma ng tren para sa kanilang mga kasalukuyang operasyon. Kailangan ng Rusya na mapanatili ang kanilang mga supply line at mailipat ang mga kagamitan para ayusin ang infrastruktura na sinisira ng Ukraine sa kanilang malalalim na drone strike. Ayon kay Menko, ang mga tren na ito ay orihinal na binuo noong huling bahagi ng ika-19 na siglo at malawakang ginamit hanggang sa ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos ang digmaang iyon, tinalikuran ng kanluran ang ganitong konsepto, ngunit hindi ng Rusya. Ang bansa ay nagpapanatili ng kakaunting malalaking nakabaluting tren, tila mga bakal na higante na tumatawid sa malawak nitong lupain. Ang mga tren ng Rusya ay mobile at bahagyang protektado na ginagamit nila para mapanatili ang kanilang mga operasyon sa likurang linya. Ang Baikal, na nakabase sa silangang militar na distrito ng Rusya, ay ginagamit sa pagkukumpuni ng infrastruktura at inspeksyon ng mga ruta. Ang Amur ay gumagala sa timog na militar na distrito, bitbit ang mga anti-aircraft na baril at machine gun bilang armadong escort sa supply chain ng Rusya. Sa gitnang militar na distrito, pag-aari ng Terek ang Trax, isang tren para sa paggalaw ng tropa, reconnaissance at medical na evacuations. Pero ang hiyas sa luma ng korona ng mga tren ay ang Yenisei. Mahalaga ang tren na iyon dahil ito ay nag-ooperate sa loob ng sinakop na Ukraine. Kaya naging target ito sa harapan ng Ukraine. Sa unang tingin, ito ay tila mapanganib na posibilidad. Iniulat ng Defense Express noong Hunyo na kasalukuyang naglilibot ang National Security Agency sa paligid ng Pokrovsk, isang mahalagang lungsod sa nagpapatuloy na labanan sa Donbas. Ang geographical na lokasyon ng Pokrovsk ay nagiging mahalagang base ng lohistika at sentro ng transportasyon para sa Ukraine, na nag-uugnay sa mga reserbang puwersa sa mga aktibong mandirigma sa Donetsk. Ang lungsod ay halos katabi na rin ng administratibong hangganan ng Donetsk. Kapag nakuha ng Russia ang Pokrovsk, nasa perpektong posisyon na sila para sakupin ang natitirang bahagi ng Donetsk na gusto ni Putin. Dahil dito, naglaan siya ng 100 at 10,000 sundalo para sakupin ang lungsod bilang bahagi ng kanyang opensiba ngayong tag-init. Ayon sa Defense Express, ang tren ng Yenisei ay may ilang layunin malapit sa mga frontline sa Donetsk. Ayon kay Bolet, kaya nitong suportahan ang mga misyon ng pagkukumpuni ng Russia at magbigay ng seguridad sa iba pang mga konvoy ng lohistika nito. Ginagamit pa rin ng Russia ang National Security Agency para magmanman. Bukod dito, ginawang armas ni Putin ang tren. Nilagyan niya ito ng mga sandata para maprotektahan ang sarili at ang ibang mga tren. Isa sa mga sandatang iyon ay ang BMP-2 na sasakyang pandigma. Kahit mukhang kakaiba ang pagpili ng sandata sa tren, hindi ginagamit ang BMP-2 sa mga flatbed ng Yenisei. Hinang ang sasakyan sa isang flatbed. Kaya may option ang crew ng tren na gamitin ang malalakas na baril nito para atakihin ang sinumang sundalong Ukrainian o drone na magtatangkang lumapit. Isa sa mga sandata ng National Security Agency ang ZU-200 at 32 anti-aircraft gun, isang dobleng baril na sandata na kayang pabagsakin ang mga drone at eroplano ng Ukraine na dadaan sa itaas. Ang tren ay
May mga tore na dinisenyo para sa mabibigat na machine gun, tulad ng Nikitin Sokolov-Volkov, o tayos na baril mula sa panahon ng Soviet. Angkop ang sandata at tren na parehong mula sa panahon ng Soviet, pero malinaw mula sa pagbabago ng Yenisei na sinusubukan pa rin ng Russia na pagsamahin ang luma at ang medyo bago sa pamamagitan ng mga armored na tren nito, ngunit hindi maikakaila na laos na ang mga ito sa makabagong digmaan. Diyan papasok ang malinaw na tanong, bakit ginagamit pa rin ito ng Russia? Ipinapaliwanag ni Wes O'Donnell, isang mamamahayag at dating sundalo ng iba't ibang sangay ng United States Militar. Ang pangunahing dahilan. Ang pangunahing trabaho ng National Security Agency ay hindi para magpasikat kundi para panatilihing gumagana ang mga sistema ng lohistika ng Russia kahit sa pinakamalalang sitwasyon ayon sa kanya. Pinagtitibay ito ng Army Recognition. Ayon sa isang artikulo noong 2024, hindi nakakagulat na gumagamit ang Russia ng mga armadong tren sa kanilang bansa at sa Ukraine. Ang Ukraine ay may malawak na network ng riles. Karamihan ay mula pa noong panahon ng Soviet. Saklaw nito mula sa rehiyon ng Luhansk hanggang sa Crimea na okupado ng Russia. Ang Ukraine ay may ika-13 pinakamalaking network ng riles sa buong mundo na umaabot ng 12,275 milya. Hindi nakakaiba ang paggamit ng Russia ng mga armadong tren sa Ukraine noong 2025 dahil may mga riles ang Ukraine na kailangan ng mga naturang tren para gumana. Ang mga ito ay mga labi ng panahon ng pagmamay-ari ng Russia sa Ukraine na nagbibigay ng mga daanan para madaling makapagpadala ng tropa at gagamitan ang mga puwersa ni Putin. Ngunit hindi lang simpleng pagsasamantala sa mga bagay sa Ukraine ang dahilan. Umaasa ang Russia sa mga armadong tren. Mahalaga ring isaalang-alang ang kolektibong pananaw ng mga Ruso ukol sa mga tren na ito. Ayon kay O'Donnell, maraming Ruso ang naniniwala na ang kanilang malalaking armadong tren ay halos hindi mapipigilan. Ang mga armadong tren ay para na ring walang saysay na pagpapadala ng mga kabalyero sa labanan, sabi niya. Ngunit sa perspektibo ng Moscow, may natatanging lohika ang paggamit ng mga armadong tren. Mahirap silang tambangan at hindi sila naaapektuhan ng mga maliliit na armas. Sa kaunting malikhaing inhinyerya, nagiging mobile na kuta ang mga ito. Iyon ang punto. Gumagamit ang Russia ng mga armadong tren bilang praktikal na paraan at simbolo ng kanilang miting dominasyon sa Ukraine. Ang mga tren nito ay malalaking metal na halimaw na palaging umaandar. Binabalaan nito ang Ukraine na kahit may pag-atake sila sa Russia, hindi pa rin napipigilan ni Putin ang pagpapadala ng supply at sundalo sa frontline. Para sa mga Ruso, ang psikolohikal na epekto ay kasing halaga ng pisikal na epekto. Dagdag pa ni O'Donnell. Ang mga tren ay sumasagisag sa abot, pagiging permanente at sa kasong ito, babala na huwag subukang pasabugin ang aming supply line. Pero may mga bitak sa imaheng sinusubukang ipakita ng Russia gamit ang kanilang mga armadong tren. Mahigit 20,000 ang lokomotibo ng Russia, karamihan ay hindi armado. Subalit tulad ng konsepto ng paggamit ng mga armadong tren, karamihan sa mga lokomotibo ay luma na. Marami sa mga tren ng Russia ay mula pa noong panahon ng Soviet. At ayon kay O'Donnell, karamihan sa mga makina nito ay nasa pagitan ng 20 at 35 taon ang tanda. Ang mga trenang iyon ay inaayos gamit ang mga ekstrang piyesang makukuha ng Russia. Ipinakikita nito na ang malawak na rail network ng Russia, bagamat hindi gumuho, ay hindi kasing lakas ng gustong ipakita ni Putin. Napatunayan ng Ukraine na hindi ito ang hindi mapipigilang dambuhala na sinasabi ng Russia. Ayon sa ulat ng Newsweek noong Hunyo 8 nasira ng Ukraine ang isa sa mga pangunahing lokomotibo ng Russia. Inanunsyo ng Southern Defense Force ng bansa ang balita bilang pag-atake na naglalagay ng matinding presyon sa lohistika at supply chain ng Russia sa loob ng Ukraine. Ayon sa RBC Ukraine, ang tren na pinasabog ng Ukraine ay nagdadala ng mahigit 100 armored at automotive na sasakyan, kabilang ang 13 tangke patungo sa front lines. Inihayag ng Ukraine sa Facebook na tinamaan ng kanilang defense forces sa southern Ukraine ang isang lokomotiba na may kasamang hanay ng kagamitang militar ng kalaban. 13 tangke at mahigit 100 armored at automotive na kagamitan ang nawala sa kalaban. Ang hindi mapigilang puwersa ay napigilan lang sa isang pag-atake na ayon sa National Security Journal ay isa sa pinakamahalagang pag-atake sa transportasyon ng militar ng Russia nitong mga nakaraang buwan. Wala nang ibang detalye kung paano isinagawa ng Ukraine ang pag-atake. Mukhang malabo ang paggamit ng drone para patumbahin ang tren ng Russia, bagamat posible.
Malamang missile o artillery strike ang ginamit, ngunit hindi natin tiyak na alam. Pero halos hindi na mahalaga kung paano ito nangyari. Ang nag-iisang pag-atake sa tren ay nagwasak sa paniniwala ng mga Ruso sa bisa ng kanilang mga armadong tren. Ang malalaking metal na halimaw na inakalang hindi mapipigilan ay naging mga target na ngayon. Napatumba ng Ukraine ang isang Russian train minsan. Nangangahulugan ito na maaari nilang ulitin ang pagkilos. Ito ang nagdudulot ng problema sa Russia na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtuon ng Ukraine sa mga riles ng tren ng Russia para sa kinabukasan ng digmaan. Ang pangunahing problema ni Putin ngayon ay ang paghaadlang ng Ukraine sa mga ugat ng lohistika ng Russia. Binanggit natin ang lawak ng rail network ng Russia at ang lawak ng kanilang pagdepende sa riles hanggang Ukraine. Ayon sa irregular warfare, lubos na nakadepende ang estratehiyang militar ng Russia sa kanilang malawak na rail network. Ang mga riles ang nagpapahintulot sa malaking operasyon ni Putin sa lohistika na naguudyok sa masidhing labanan sa buong digmaan. Kung walang tren, mahihirapan ang Russia na masuportahan ang kanilang mga sundalo. At kung walang supply, humihina at mas madaling mapigilan ang mga pag-atake ng mga sundalong iyon laban sa depensa ng Ukraine. Ayon kay O'Donnell, ang pagsira ng Ukraine sa isang armored na tren ng Russia ay nagpadala ng malinaw na mensahe sa bansa. Isang lokomotiba ito. Sa huli, malinaw ang mensahe. Kapag ginawa nila iyon, pasasabugin nila ito. Ani niya, ang bagong pag-target ng Ukraine sa mga tren ng Russia ay sinadyang kampanya para matanggal ang mga network ng lohistika ng Russia. Tama si Moscow na pinahihirapan sila na lumaban ng mas matindi, maghintay ng mas matagal, at gumastos ng mas malaki sa bawat kagamitan na nasa front lines. Bawat matagumpay na pagtama ng Ukraine sa tren, nakakapagdulot ng pagkaantala sa Russia sa frontline. Kaya napipilitang magdesisyon nang mahirap ang mga commander ng militar ng Russia. Maghihintay ba sila sa susunod na tren na nagpapalakas sa depensa ng Ukraine laban sa paparating na pag-atake? O ilulunsad na lang ba ang pag-atake kahit mapigilan ito dahil kulang sa kagamitan ang mga sundalo ng Russia para magtagumpay? Parehong opsyon ay magdudulot ng dagdag na pagkalugi sa militar na nawalan na ng mahigit 1,000,000 tropa at patuloy na nauubusan ng kagamitan, kaliwa, kanan at gitna. May isa pang bagay na ikababalisa ni Putin. Ang napakalawak na riles ng tren sa Rusya na dating itinuturing na malaking bentahe ng leader nito ay naging pabigat na ngayon. Napatunayan ng Ukraine na kaya nitong tamaan ang mga tren ng Rusya. Ika-13 ang Ukraine sa buong mundo sa laki ng kanilang rail network. Mas malaki ang mga riles ng tren sa Rusya na mahigit 75,000 milya. Ang Rusya ay may ikatlong pinakamalaking rail network sa mundo, kasunod ng China at United States. Palagi itong ginagamit. Sabi ni Riddle, ang mga riles ng tren sa Rusya ang may 46% ng kabuang kargamento ng bansa kada taon. Kapag hindi inisama ang mga gas at oil pipeline, 87% ang porsyentong iyon. Karamihan ng pambansang merkado ng Rusya ay konektado sa pamamagitan ng riles ng tren. Ang mga kalsada ay nagsisilbing suportang transportasyon lamang. Pinapakita nito ang kahalagahan ng mga riles ng tren sa Rusya at kung bakit tutok ang bansa sa kanilang mga lumang armadong tren. Pero ang lawak na iyan ay nagiging problema na ngayon, ayon kina O'Donnell at irregular warfare. Ayon sa irregular warfare, perpektong target para sa mga operasyong sabotahe ng Ukraine ang laki at katangian ng infrastruktura ng riles ng Rusya. Di tulad ng magkakahiwalay na kalsada, ang mga network ng riles ay medyo sentralisado. Mga pangunahing node, tulay, at sangandaan ay nagsisilbing choke point ayon dito. Kaya naman, ang mga espesyal na operatiba at serbisyo ng intelihensya ng Ukraine na kumikilos kasama ng iba't ibang grupong lumalaban sa Rusya ay estratehikong tinukoy ang mga pangunahing node na ito para magkaroon ng malaking epekto. Maaring naging laman ng balita ang pag-atake noong Hunyo, ngunit ang totoo ay ganito. Ang mga operatiba ng espesyal na puwersa ng Ukraine ay matagal nang kumikilos ng lihim upang hadlangan ang paggamit ni Putin ng mga riles ng tren sa digmaan. Ayon kay O'Donnell, bawat milya ng riles ay maaaring targetin ng mga partisan, saboteur, at operator ng drone na may kani-kaniyang pinipiling target. Habang patuloy na sumasakop ang Russia sa Ukraine, kilometro kwadrado kada kilometro kwadrado, humahaba ang mga linyang iyon at mas mahirap ng depensahan. Mahalagang punto iyan. Ang opensiba ni Putin ngayong tag-init ay dinisenyo para pahabain ang mga frontline
sa palagay na mahina na ang hukbong Ukrainian ayon sa leader na Ruso. Pero para magawa iyon, kailangan ni Putin na sumugal ng malaki. Ang paglusob niya sa Ukraine ay mas lantad na iniwan ang kanyang mga armored na rails at tren. Maaaring simulan ng Ukraine ang mas matinding pag-atake sa palaking target na ito, na nagdudulot ng dilema sa Russia. Siyempre, di magtatagumpay ang mas malalim na paglusob sa Ukraine kung napipigilan ang mga tren na nagdadala ng supply para rito. Gayunpaman, hindi para rin iyon sapat para pigilan si Putin na ituloy ang kanyang estratehiya hanggang sa hindi maiiwasang katapusan nito. Tinitingnan niya ang mga rails ng Russia tulad ng pagtingin niya sa militar ng bansa. Malawak, napakalaki, sobrang laki na kaya ng Russia na mawalan ng mga tren dahil palaging may isa pang naghihintay na pumalit. Ito ay sumasalamin sa kanyang paraan sa digmaan, kung saan lumikha siya ng walang katapusang gilingan ng laman sa Ukraine. Tuloy-tuloy ang bugso ng mga tao na dumudurog sa depensa ng Ukraine hanggang sa manalo ang Russia. Palaging may sobra ang Russia, mapatao man o tren. Pero kaya ba talaga ng Ukraine na nasirain ang buong riles ng tren ng Russia? Maaaring hindi pa nito kayang pabagsakin ang maliit na fleet ng mga armadong tren na sumusuporta sa maraming hindi gaanong protektadong tren na dumadaan sa Russia at Ukraine. Ang kaya nito ay tamaan ang mga rails ng Russia na nagpapataas ng gastos sa pagpapatakbo at nagpapabagal sa mga operasyong militar ng Russia. Ang layunin ay pahirapan ang Russia na gamitin ang kanilang mga riles, hindi gawing imposible ito. Sa tiyaga, gagana ang paraang iyon dahil mas nahihirapan ang Russia kaysa sa gustong ipaniwala ni Putin na mapatakbo ang kanyang mga tren. Ayon sa isang ulat ng Ukraine Wire, noong Disyembre 2000 at 24 nagsisimula ng makaapekto sa mga riles ng Russia ang mabibigat na parusang ipinataw ng kanluran. Base sa ulat, ang sistemang riles ay nasa hindi pa nasaksiyang krisis mula sa pagbagsak ng Soviet era. Nahihirapan ang Russia na makakuha ng mga piyesa at kagamitan na kailangan para mapatakbo ang mga tumatanda nitong tren. Nabanggit natin kanina na ang mga pangunahing tren ng Russia ay may mga makinang hindi bababa sa 20 taon na ang tanda. Ang edad ay isang malaking salik, lalo na't patuloy na pinapatakbo ni Putin ang mga tren ng Russia para suportahan ang digmaan. Dumarami ang mga pagkasira sa riles ng Russia na nagdudulot ng malaking pagbaba sa trapiko ng kargamento. Base sa UAWIR, ang karaniwang bilis ng tren sa Russia ay 21 milya bawat oras, ang pinakamabagal sa loob ng 12 taon. Bumaba rin ang dami ng kargamentong inililipat ng Russia. Noong Nobyembre 2000 at 24 bumaba ng 58% ang bilang kumpara sa nakaraang taon, na may kabuuang 4% na pagbaba sa unang 10 buwan ng 2024. Ang pagbabang ito ay naaapektuhan ang mga pangunahing industriya, kabilang ang ilan na sumusuporta sa militar ng Russia. Bumaba ng 79% ang kargamento sa sektor ng itim na metal. Bumaba ng 100 at 42% ang pagbaba ng Russia sa troso. At mula noon ay bumaba pa ito ng halos 2%. Bumagsak ng 142% ang mga materyales sa construction. Apektado rin ang langis, kemikal, semento at butil. Lahat ay konektado sa nabanggit na estratehiya ng Ukraine. Ang bawat pag-atake sa riles ng tren ng Russia, direkta man sa tren gaya ng nakita noong Hunyo o sabotahe ng mga espesyal na puwersa ng Ukraine, ay nagpapabagal sa Russia. Lalong nahihirapan ang Russia na makabawi dahil sa dagdag na mga parusa. Ito ay naglalayong saktan ang lohistika ng Russia hanggang maramdaman ito ng mga tropa ni Putin upang mapagaan ang pressure sa mga sundalo ng Ukraine. Hindi agad mawawala ang mga problemang ito. Maliban sa parusa, nahihirapan ang Russia na makahanap ng sapat na manggagawa para mapatakbo ang mga tren. Kasama rin ang krisis sa demografiya at pagkawala ng malaking bahagi ng lakas paggawa ng Russia dahil sa militar. Ayon kay O'Donnell, ang resulta ay mga paggawaan ng pagkukumpuni na pinapatakbo ng kakaunting tao na labis na pagod at nahihirapang makasabay. Ang digmaan sa Ukraine ay patuloy na nagpalala sa problemang pang-labor force. Ayon sa Le Monde, noong Hulyo 17, kailangan ng Russia ng 10 milyong pang manggagawa pagsapit ng 2,000 at 30. Habang tumataas ang bilang ng mga namamatay at bumababa ang birth rate, aabot sa 100 at 1 milyon na Ruso ang magre-retiro pagsapit ng 2,000 at 30 na magdudulot ng dagdag na mga problema.
Nakakaapekto ang mga problemang ito sa tauhan. Sa lahat ng aspeto ng industriya ng Russia, ang makapangyarihang riles ng Russia ay maaring magdulot ng unti-unting pagbagsak na magagamit ng Ukraine. Hindi kayang bombahin ng Moscow palabas sa problemang ito. Dagdag pa ni O'Donnell. Lalong lumalakas ang mga panapanahong pagbaha bawat taon na sumisira sa mga riles at tulay. Patuloy ang pagkasira at pagkaluma ng infrastruktura. At tumitindi ang ingay nito sa bawat panibagong bagyo. Sabi niya, bukod sa unos, nahihirapan din ang Russia dahil sa mga pag-atake ng Ukraine at hindi na nito ma-access ang software para mapatakbo ang mga tren nito. Inihayag ni O'Donnell na ang software ay mula sa Aleman na kumpanyang Siemens. Inalis ng Germany ang suporta sa software bilang parusa laban sa Russia. Dahil dito, napilitan ng Russia na gumawa ng pansamantalang software para mapatakbo ang kanilang mga tren na nagbibigay ng mas maraming pagkakataon para sa Ukraine. Siyempre, halos siguradong magiging mahina sa electronic warfare ang minadaling software. Lalo na't mas pinagtutuunan na ngayon ng Ukraine ang mga tren ng Russia. Malaki ang posibilidad na mas marami pa tayong makikitang cyber meddling na pwedeng makagulo sa bagong software ng Russia. Ang lahat ng ito ay nakakaapekto sa lohistika ng Russia, na siyang mahalaga. Hindi nakakagulat ang desisyon ni Putin na tutukan ang mga armadong tren at riles ng Russia batay sa malawak na kasaysayan ng bansa sa mga tren. Pero nagpapakita ito ng isang leader na ang estratehiya sa panahon ng digmaan ay nananatiling nakabaon pa rin sa panahon ng Soviet. Nagdudulot na ng mga problema sa lohistika ng Russia ang mga direktang pag-atake ng Ukraine sa mga tren nito. Kung magsisimula pa itong magdagdag ng electronic warfare at higit pang paninira sa kanilang mga taktika, maaaring nakahanap na ang Ukraine na ng paraan para putulin ang mga linya ng supply ng Russia na nagbibigay daan kay Putin na ituloy ang kanyang pananakop. At maaaring mas lumala pa ang mga problema sa supply ni Putin. Umasa ang Russia sa China para mapanatili ang sarili habang matindi ang epekto ng mga parusang kanluranin sa bansa. Maaaring hindi na nila ito magawa ng matagal. Kaka-warning lang ng United States sa China, putulin na ang ugnayan sa Russia o kung hindi, panoorin ang iba pang video at mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang komentaryo tungkol sa pinakabagong mga pangyayari sa digmaan sa Ukraine. Maraming salamat sa panonood, gaya ng dati.